What's up na tayo mga ka-garden ha. Vlog na to. Good morning. Maaga tayo dito sa ating kaharian ng Pantasya, Garden of Eden. Dito sa aking maliit na rooftop garden. Masaya tayo mga ka-garden dahil kita nyo doon sa aking background, yung dragon fruit ay may malaking bulaklak. Pag malaki yung bulaklak, it means malaki ang bunga. Okay, and then sa aking likod, patuloy pa rin namumunga yung ating mga talong. Dwarf, small size eggplant. Tambulilid. Marami tayong tawag dito sa Pilipinas dahil sa iba't iba yung ating mga dialects. Sa amin tinatawag yan na muruputo. Tambulilid. Yung maliliit ang bunga mga kababayan. At saka yun naman ay yung mga ampalaya na nakabalot sa mosquito net. Yan. Medyo nag-upgrade na tayo ng konti mga kababayan, mga ka-garden. Dati plastic yung balot niyan, ngayon mayroon na siyang homemade na mosquito net pouch. Para yung ampalaya ay hindi kagatin ng mga fruit flies. Okay. Pero ang highlight ko ngayon ay ito. Kita niyo yan? Okay, ito ay ang pipino. Okay, so tingnan niyo closely. Take a look at it. Closely, kilatisin niyo mga kababayan, mga ka-garden. Ano napapansin niyo? Okay, hitik sa bunga, no? Maraming bulaklak at hitik sa bunga. Ito ay tinanim ni Mrs. sa planggana o timba. At kung bibilangin natin yung puno, 1, 2, 3. Yan, may 3 puno dito sa timba. 6, about 12 liters of soil mixture. Dumi ng manok na nabulok, na hinaluan ng garden soil, ng rice hull, mga dahon na nahulog dun sa aming compost bin. Okay? So yan ang mixture nitong growing media na to. Mapapansin niyo, marami ang bunga. Hitik na hitik sa bunga. At isang mabisang paraan para lumabas o kaya mabuo yung maraming bunga ay ang pruning. Pruning. Anong ibig sabihin ng pruning? Okay, nung nagsimula siyang gumapang at nagkaroon ng mga bulaklak, ay nilinis ko na yung sa babang bahagi. Inalis ko yung mga dahon at saka yung ekstrang mga sanga o baging. Dahil doon, yung limitadong nutrients galing dito sa lupa o sa compost ay nakapag-concentrate doon sa upper portion ng halaman, which is yung fruiting. So nakatuon ngayon siya sa fruiting stage. At saka yung growing niya ay nilimitahan ko na rin yung paglago dahil pinutol ko na yung dulo ng pinakang baging o pinakapuno. So yun. Kapag namumulaklak na siya at nagkakaroon na, makikita naman kasi natin yung mga bunga eh. Kapag mayroon na siyang maliliit na mga bunga tulad nito. Yun. Ito. Mayroong 2 magkatabi dito. Ang unawa natin dito ay yung nutrients na masisipsip ng halaman ay itutuon na ngayon sa mga bunga. So para makapag-concentrate yung nutrients dito, babawasan natin ng mga dahon. Yung dahon na walang kaagapay na bunga. No? Tulad nito, dahil sa wala naman siyang sinusuportahan na bunga, so pinutol na natin yung dahon. At saka dito, pinutol na rin natin yung sanga. So ngayon yung nutrients ng halaman ay nakatuon na sa bunga. Nasaan yung bunga nito? Ito yung bunga. Lumalaki na rin. Okay? So ganun lang, susundan lang natin. Ilan ba ang sanga na kailangan nating alagaan sa isang puno? So dahil sa limitado yung lupa niya, tutuon lang tayo sa 2 o 3 sanga. Kung mayroon mang susunod pang mga sanga, wag na natin hayaan na dumamay pa yung kanyang mga dahon o humaba pa yung baging. So dapat i-concentrate na yung nutrients ng bawat sanga doon sa iisang bunga. Kung medyo nasa main vine, consider natin yung 2 o 3 bunga. So ngayon, 3 ang puno, ilan kaya ang bunga? Tingnan nyo yung principle of multiplication dito sa halaman. Kasi nandito yung clue or hint ng profitability. Yung isang butil,
ng pipino siguro mga, sabihin nating piso, ano, kasi napakaliit lang naman ng buto eh. Sabihin natin piso, 2 piso. Ilan ang maipoproduce na bunga sa isang butil? Ito na ngayon. So, bibilangin natin. Times 3 kasi 3 to eh. So, bilangin natin. 1. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito lang to sa harapan. May 7 na ano. Dito tayo sa bandang gitna. 8. Ito. 9. Di pa ako nakapagkape mga kababayan, mga kaibigan. Okay. Pang-siyam. 10. Ito, 11. 12. 13. 14. Okay, 14 na to, no? So, 14. 15. Ito lang, sa isang sanga lang to. 16. 17. 18. Ito pa may maliit, 19. So ito dahil may maliit, putulin ko na to para makapag-concentrate yung nutrients dito sa isa pa. Okay, ganon. Sinasacrifice natin yung talbos para yung nutrients ay mag-concentrate sa bunga. Pag ilan na ba yung bilang natin? 17 ba? 17. Ito pa, 18. Okay? Doon naman sa likod, 18, 19, 20, 21. Ayan. So, mayroon na tayong 21 na nabilang na bunga. So, 21 divided by 3, ilan ba? 7. Sa bawat puno, may 7 bunga. So, kung ihuhusgahan natin yung puno, nangangailangan siya ng mas maraming suplemento dahil hindi kakayanin ng compost na i-provide yung sufficient na nutrient para palakihin yung mga bunga. So, araw-araw dinidiligan natin to ng tubig ng compost. Ano, yung compost, ihalo natin sa tubig at saka yun ang ididilig natin dito sa pipino. Okay, para madagdagan o kaya mapunuan yung pangangailangan sa nutrients ng halaman na ito. Dahil nasa fruiting stage na eh, di ba? Nandito na yung pera sa ating pag-aalaga ng halaman. Okay? So yan mga kababayan, mga kaibigan at mga ka-garden. Tingnan niyo. Ito ang pipino na hitik sa bunga. Yan. Medyo kinakabisado pa natin yung paghawak nitong tripod natin mga kababayan. Naninibago pa tayo. Yan. Okay. So yan ang pipino mga kaibigan. So yan ang aking highlight sa ngayon mga ka-garden. Itong pipino. Ngayon, nandito ako sa masyadong malapit. Tingnan natin sa malayo kung gaano kayabong o kalaki ang pipino. Ihambing ninyo sa dami ng bunga. Okay? Yun lang siya. Ang height niya nasa chest level ko lang. So hindi siya ganun kadami o kayabong. Hindi siya ganun kalaki. So dito sa aking rooftop, makikita nyo mga ka-garden. Itong aking trellis ay nasa chest level din. Hindi siya ganun kataas. So kahit yung bunso kong anak na 7 years old ay makakapitas ng bunga dito. Hindi kailangan umakyat, hindi kailangan tumungtong sa upuan. Okay, so yan makikita nyo mga ka-garden, ano? Halo-halo yung ating mga halaman dito. Yung the other video, yung finiture kay tungkol dito sa trellis na ito nagawa sa bamboo. Para siya dito sa grapes. Yeah. So yun, nakikita nyo, mayroon ng bagging yung grapes. Saka ito na, kakaroon na siya ng panggapang. No? So tuloy-tuloy na yan, gagapang na siya dito sa ating ginawang trellis. Okay? Highway to heaven. Highway to heaven mga kababayan, mga ka-garden. Okay, dito naman sa tabi, ay meron pa rin tayong mga talong. Ito may bunga. Yan. Ito, dati itong may sakit itong ka-garden. Ito, dati itong may sakit. Ngayon, nilagyan natin ng mga suplementong pataba. Kombinasyon ng inorganic at saka organic na pataba. Ngayon, okay na siya. Naka-recover na.
Dati tinamaan to ng maraming white flies at nagkaroon ng sakit. Nanilaw yung kanyang mga dahon. So kombinasyon ng pagbibigay ng pansin sa nutrients ng lupa at saka doon sa panlabas. So nilagyan na, in-spray natin ng fermented na Madrid cacao. Inalis natin yung mga infected na mga dahon at sanga. Ngayon okay na. Meron ng bunga Meron ng bunga. Di ba? Okay, at saka namumulaklak na rin. Binawasan natin yung sanga. So ngayon yung nutrients ng lupa ay nag-concentrate na doon sa mga malilinis ng sanga at nabuo yung mga bunga. Okay, ito, ganun din. Ka-recover na siya. Yan. So, kita niyo mga ka-garden, no? Ang ating munting paraiso. So, kung gusto niyo magpasimula ng inyong garden, huwag kayong masyadong ma-excite. Magsimula kayo sa konti lang. Ano? Mayroong isa sa mga friends natin sa FB na nag-comment, paano po ba magsimula sa rooftop gardening? Ano po ba makakailangan? Hindi ako nagbigay ng lista ng mga kailangan. Binigyan ko muna siya ng konting idea kung paano magpasimula. Kung halimbawa, kaya mong alagaan ay 3 lang munang paso o containers, doon ka muna mag-concentrate. No? Maybe after a week, matutunan mo na yung skills, and then you gradually add little by little. No? Gradually na nga, little by little pa. So, ganun lang naman, no? Kasi yung pag-acquire natin ng skills sa pagtatanim, container gardening o sa backyard gardening or kahit sa farm, kinakailangan magsimula ka muna sa konti. So habang hinahasa mo yung sarili sa pag-acquire ng mga kaalaman, ng skills, dadagdag ka ng dadagdag. Parami ng parami. Depende sa iyong capacity. Ano? Sa iyong oras, sa iyong pananalapi, at saka yung kapasidad ng iyong pangunawa. Kasi kapag hindi na maabot ng iyong pangunawa, ay mawawalan ka ng gana. So, ganun lang dito sa rooftop gardening ang ginagawa ko. Actually, si Mrs. yung nag-start nito. Habang wala pa ako, ay binibigyan ko na siya ng mga instructions kung ano dapat gawin. So, ngayon na nandito na ako, tama-tama, nagsisimula na rin na mag-bloom yung mga halaman. So, ako na yung nag-pay attention. Ako na yung nag-asikaso. So, yun na. Very worth compensating, mga kababayan. Ito yung aking garden. Or aming, kaming dalawa ni Mrs. ang nag-exert ng effort nito. Yung first stage, kay Mrs. Yung pagpapatubo ng mga buto hanggang sa seedling stage kay Mrs. Sa growing at saka sa fruiting, ako na nag-asikaso. So yun mga kababayan, makikita niyo. Sa rooftop lang. Walang problema. Kayang-kayang gawin. Pwede ka maging productive, kaya self-sustainable kahit sa rooftop gardening lang. Kayang-kaya. Okay? Yan. So ituturo ko kayo. Ito mga ka-garden ay ampalaya. Sa isa lang ang puno niya, no, sa maliit na balde. Yan. Tinabihan ko ng bagong dragon fruit. Nag-cutting kasi ako So nilagay ko dito for a while. Kasi hindi naman ganun kabilis lumaki ang dragon fruit. May nagiginig na yung kamay ko. So, itong ampalaya okay lang siya. Magta-thrive siya dito. So, ganun din ang ginagawa ko dito tulad sa pipino. Araw-araw dinidiligan ko ng suplemento, yung nilusaw na compost, at saka dinadagdagan ko rin ng konting complete para masustain yung fruiting, yung pamumunga ng ampalaya. So makikita nyo, yung unang stage ng kanyang bunga, yung first batch ng bunga niya ay 1, 2, 3, 4. Okay, 4 na bunga. Doon pa lang yan sa first stage. Dumadami pa yung kanyang mga sanga. Kaya we still expect for more fruits. Ayun. So ngayon, bawing-bawi ka na dito pa lang sa unang stage. Mayroon ka ng 4 na bunga, di ba? So galing sa isang butil, first stage pa lang ng pamumunga, 4 na. Diba? So ibig sabihin, mayroon pa. Kasi murang-mura pa yung yung bagging Ito nyo, tuloy pa rin sa pagdadahon at saka pagbabaging. Ayan. So may mga bagong vines pa rin. Patuloy pa rin ito sa pamumunga. So yan, doon sa side na yon, mayroon tayong mga talong. Kung na siya, overdue na, kailangan may transplant na to sa mas lalong madaling panahon. Ito naman, may bunga na talong. Diba? Okay. So doon sa side na yon, yung unang exposure natin. Ito mga kababayan. Yun.
ang nakatingalang bulaklak ng dragon fruit. Ito. Di ba? Sulit na sulit ang pagod natin dito mga kababayan, mga ka-garden, dahil nagpapakita ng kagandahan maging ang bulaklak ng dragon fruit. Yeah. So, yung mga mahilig talaga magtanim at nakatuon lang kayo sa mga ornamental plants, para hindi gaano masayang yung panahon ninyo, why not try mix it with itong mga vegetables. Kasi sa vegetables, mayroong kaagad na return of investment doon sa ating mga pagpapagal, sa ating pagod, sa ating paggastos. No? Although it requires more attention, at saka siyempre more effort. Kaya magandang lagyan din ng konting gulay, combined with your ornamental plants, para mayroon tayong balance ng ecosystem. Diba? Yung ornamental plants natin, pag namumulaklak, mag-a-attract yan ng mga pollinators at mabibenepisyahan yung ating mga gulay. Okay? So ito yung stretch ng aking garden, mga kababayan. Dito lang sa tabi ito ng rooftop. Kita nyo? Sa dulo ay Simayon Volcano. Yan. Ito yung long stretch ng aking side dito sa roof deck or rooftop. At nakahilera ang iba't ibang uri ng gulay. Yan. Doon sa pinakataas ko, mayroon pa rin akong dragon fruit doon. Medyo nagkasakit sa sobrang init ng mga nakalipas na buwan. Nakulangan sa tubig at saka pataba. Kasi sa container gardening talaga, hindi maiiwasan gagamit ka ng konting inorganic just to balance yung nutrients na kailangan ng halaman natin. Pero kung mayroon tayong sufficient stock of vermicast, vermicompost, yan, wala tayong problema sa pag-maintain ng ating mga halaman. Pero dahil sa wala tayong preparation sa mga organic matter, kaya gumagamit tayo ng inorganic paunti-unti lang just to balance the nutrients needed by our plants. So yun doon sa taas, meron tayong konting dragon fruit doon, nakahilera hanggang sa tapat ng bahay. Okay? At ito naman yung long stretch ng side ng rooftop ko na may mga gulay. Dito may sili labuyo, bell pepper, talong. Doon naman yung mga seedlings, may pipino. Dito talong ulit. Dito may dragon fruit at saka ampalaya. Dito sa aking bandang likuran ay may konting ornamental plants. Talong ulit. May seedling ng okra. Okay? And then doon naman sa unahan, meron tayo ditong seedling ng kalabasa. At marami pang seedling ng kalabasa dito. Okay. Gumawa ako ng nursery para sa ating mga seedlings. Natapos ko lang ito kahapon, mga kababayan, mga ka-garden. Pakita ko sa inyo. Oho. Yun, mga ka-garden. Pasok tayo, pasok. Yan. Oops. Oh, yun. Okay. So dito sa loob ng aking mini nursery, yan. So makikita nyo, doon sa dulo, lahat yun kalabasa. Yung sweet pumpkin. Saan ba yung camera ko? Yun. Sweet pumpkin yun, mga kababayan, mga ka-garden. Ito naman ay mustasa. May similarity kasi sa petsa yung dahon niya. Ito, mustasa. Kikita ko kasi yung shape ng susunod na dahon ay medyo may mga kanto-kanto sa mustasa to. Si Mrs. kasi yung bumili ng buto. And then ito naman ay okra. Yan. Okra ito, mga garden. Usually ang okra ay hindi naman yung tinatanim sa seedlings. Seedling tray. Pwedeng direkta na lang to eh. Pero dahil sa wala pa tayong time sa farm, medyo excited na rin tayo na pag punta natin sa farm ay meron tayong kaagad na may itatanim. Kaya ito, tinanim ko na sa seedling tray yung okra. Wala namang problema. Kaya pa to, about 5 days from now, okay pa itong i-transplant. Sakit na yung kamay ko, mga garden. Okay? And then dito naman ay may talong. Sinample ko to dito para maobserbahan ko kung ano magiging resulta kung lalagay ko siya sa loob ng nursery. Kasi itong nursery ay nababakura ng net. Napakapino ng mesh na to. Ito.
Yun, napakapino ng mesh na to at kahit maliliit na insekto, hindi basta-basta hindi makakapasok dito. Yan, so this will protect the plants from the moths, yung mga suckers, maging yung fruit fly. So, kayang-kaya siyang ingatan itong mesh na to. So yan mga ka-garden, ano, yan ang aking mga halaman dito sa aking munting nursery. Yan, dito tayo sa labas. Meron akong nilagay na pako dito para sabitan ng ano lang to, low cost seedling nursery o kaya plant nursery. So, ganito na, sabit-sabit lang tayo kasi do it yourself eh. Yan. Low tech lang siya pero efficient. Yan. So, ganun, wala na makakapasok na insekto dyan. Okay, so sa malayo, ito yung itsura ng ating nursery. Yan. Yan ang itsura ng ating nursery. Kasama na yung mga aking mga nakasampay na damit pantrabaho. Yan. Okay, so nakita nyo mga ka-garden, yung aking munting plant or seedlings nursery. Yan. Yung atip niya na yung plastic garden film. At saka yung wall niyan ay garden mesh or net. Fine net. Okay? So yan mga ka-garden. Yan. So itur ko pa kayo dito sa aking garden. Pero hindi na ako magsa-selfie kasi nakakapagod na mga ka-garden. Okay. So ito sinasabi ko sa inyo mga ka-garden, no? Yung sili, dalawang uri ng sili. May labuyo, ito. Sili labuyo to, yung mga maliliit at matutulis na dahon, sili labuyo yan. Ito naman ay bell pepper. Yan. Di ba? Yung dahon ng bell pepper ay medyo matulis din pero mas malalaki ang dahon. No? Mas malalaki ang dahon, malalapad at saka halata naman sa bunga mga ka-garden, no? Di ba? Yan ang bell pepper. Yan. Atsal kung sa Tagalog. Ito yung sili labuyo mga ka-garden, oh. Yan ang bunga niya, oh. Oops. Yun. Maliit, mahaba. Actually, ang sili labuyo natin ay dalawang klase, eh. Meron yung original or yung native na sili labuyo na napakaliliit ng bunga na famous dito sa Bicol na ginagawang Bicol Express at inihahalo sa maanghang na pinangat. Pero itong variety ng sili na to ay yung sili Taiwan. Sili labuyo Taiwan. Yan, so hindi ito original na galing sa Pilipinas mga kababayan o ka-garden. Yan. So ito pa rin ang ating mga halaman. Yung seedlings natin ng talong at saka sili. Yan. Overdue na yung sili, namumulaklak na nga. So naging na siyang bonsai mga ka-garden. Naging ng bonsai yung aking mga sili. Oh my goodness. Pero kaya pa yan. Puputulin lang natin yung talbos niyan at magkakaroon pa ni bagong sanga at makaka-recover yan. Yung so pinakadulo mga ka-garden, tinaman yung talbos ng talong, lanta na rin. So may uod na yan. Gusto nyo makita? Oops. Ito, lanta na. Meron pa naman siyang bunga dito. Wala na to. So ngayon yung tuyo hanggang dito. So puputulin natin dito mga ka-garden. Yun. Ayun, kita nyo? Oops. Ito yung uod mga ka-garden. Yan, kita nyo? Yan ang nagtatagong uod mga ka-garden sa murang sanga ng talong. Yan ang dahilan kung bakit nalanta. Meron tayong presentation na dito mga ka-garden. Tingnan nyo yung mga previous videos ko. Tinalakay ko na to kung paano natin ito mapupuksa. Ang hindi ko na isama dun mga ka-garden sa presentation ay yung paglalagay ng yung garden mesh or net. Pero imagine nyo na lang mga ka-garden kung mayroon kayong 1,000 pieces o puno ng talong at mayroon kayong ganitong problema. Paano kayang gagawin nyo? Lalagyan ba ninyo ng garden net, yung ganong kadaming puno? Malaking gastos mga ka-garden. So ang mabisang paraan na lang talaga ay pag-spray ng mayroong may organic naman na pamatay peste, pero hindi ko pa tiyak kung gaano yung ka-epektibo mga ka-garden.
So bukas pa rin ang ating kaisipan sa ibang mga chemical na pamuksa peste. Pero yun nga, aggressive tayo kung paano masolusyonan yung ganitong problema sa organikong pamamaraan. Yun. So yun mga ka-garden. Ito, isa pa nalanta din Ayun, nahawakan ko kaagad yung bahay ng uod. Oops, yun Yun ang uod mga ka-garden yun. Yan, kita nyo? Yun. So ilang araw din to bago maging uod kasi itlog muna yung nilalagay dyan ng gamo-gamo. So ito mga ka-garden, ang ganda ng seedlings ng talong, kumpul-kumpul na. Yung sili namumulaklak na. Oh my goodness. Kung sa field sana to masaya na kasi malapit na siyang maging bunga Pero dito sa rooftop ay seedlings pa rin pero namumulaklak na. So magiging na siyang bonsai. Ito cabbage naman mga ka-garden. Repolyo. Tinanim to ni Mrs. nung pagdating ko So pang 10 araw o pang 11th day ng aking home quarantine, ito na siya pang 11th day. Kalaki yung aking kamay. Yun, di ba? So malaki na rin pang 11th day after transplant. Yung transplant ito ni Mrs. dito ay napakaliit mga ka-garden. Napakaliit. Mas maliit pa dito Actually sabay-sabay itong tinanim ni Mrs. Pero hindi sabay-sabay yung paglaki niya. Depende kasi sa condition ng seedlings doon sa recovery na after na i-transplant. Pero so far so good mga ka-garden. Ito yung stage na nasa rapid growth na siya. So magbilang ka ng mga 5 araw, makikita mo mga ka-garden, dahon nito kasing laki na ng palad ko after 5 days. Okay, so yan mga ka-garden, ang tanim ko dito sa rooftop. Tanim namin ni Mrs. dito sa rooftop. Okay, may konting mga ornamental plants doon. Yon, pero hindi siya ganun kalulusog na mga ka-garden. Kinakailangan ng i-replant kasi luma na to Matagal na siya sa pots. So ngayon, ang ating attention ay nakatuon sa mga gulay. Yan. Final tour mga ka-garden. Before I say bye-bye and see you next time. See you on the next video. Focus natin dito sa bulaklak ng dragon fruit mga ka-garden. Oops. Galaw ang aking kamay. Pasensya na kayo. Yun. Yan. Okay, until next time mga ka-garden. Ingat po kayong lahat sa COVID. God bless. And bye-bye.